Hi everyone! This is the Jazzy Collections Compact Cream Foundation. Mag-first impression review muna tayo. I got this from Watson's or SM Department Store. Ito yung itsura niya. This is 600 pesos. Medyo may kamahalan pero maraming nagsuggest sa akin ito kasi maganda daw. Para siyang natural actors. So, ganito yung itsura niya. Meron siyang seal. Ang shade ko is light beige. It has 20 grams. Ganito lang yung container niya. Ganyan lang siya. Okay, so walang masyadong nakalagay dun sa packaging. Basta it's a compact cream foundation. Walang nakalagay kung may SPF. Wala. Wala rin nakalagay kung... But it's made in France. Nakalagay dito. $399 nakalagay dito sa box. Pero, ang nakalagay sa resibo, 600. I don't know why, bakit ganon? Jazzy Collection, 600. Bakit kaya? Pero anyway, siguro 600 talaga siya. Baka nagkamali lang ng price. Okay, let's apply it. Ito yung aking bare face. Marami akong mga discolorations as usual. Pero mas malala ngayon, lalo na sa nose. This time, ang gagawin ko, gagamitin ko muna yung fingers kasi hindi ko alam kung ano yung tamang tool para i-apply siya. Para siyang cream to powder foundation. Cream siya, pero once na blend siya sa skin, it turns to powder. And hindi siya malagkit. Try naman natin siya with brush. Tingnan ko kung magbe-blend siya. Maigi. Mas magandang i-apply siya with a brush. Mas nagustuhan ko. Pag ganito, flat top na brush, mas lalong nai-even out yung application at saka nagmumukha siyang airbrush. Pagka finger yung ginamit kanina, parang hindi siya blended out. Kaya, mas maganda gumamit ng brush. Magaan lang din siya sa face. Maganda yung coverage. Natakpan naman niya. Natakpan niya yung redness ko sa nose, tsaka yung dito yung mga blemishes ko. Sakto yung light beige sa akin. So, i-apply ko muna siya on the rest of my face. Maganda yung coverage na, yes. Maganda. Lalo na pag malayuan. Pero pag malapitan, kitang-kita yung, alam niyo yung nagmumukha siyang makapal. Obvious na naka-foundation ka. Yun. Tapos, hindi ko rin gusto yung itsura sa under eye area kasi na-emphasize yung lines ko. Pero yung coverage maganda, yes. Wala akong masasabi. Siguro maganda to sa picture. Ay, speaking of picture, let's try it with flash. Wala siyang white cast. Wow! Maganda siya sa picture. Mas maganda siya sa picture kaysa sa personal. Ngayon tinitingnan ko. Maganda yung coverage niya, no? Maganda. Tapos hindi siya malagkit. Hindi rin siya ganun kabigat. Yun nga lang talagang pag malapitang tiningnan, obvious na naka-foundation ka. Kung kailangan nyo, yun talagang flawless na coverage. Mukhang okay to. Pero, eto na lang. Check na lang natin siya kung gaano katagal before mag-oil up. Dahil ginagamit ni Jaya yung aking phone. It's now 7:05. Tama ba? 7:08. Kung napapansin nyo minsan, di ba? Ito yung naririnig nyo sa video. Yung TikTok. Yan. It's now 12:38 p.m. And it's been, ilang oras na? 5 hours? Feel ko na kailangan ko na mag-blot. Nakikita ko na pala, hindi ko na-feel. Actually, yung feeling parang wala lang. Hindi kasi siya malagkit or what. Lumabas pa ako niyan, pinagpawisan ng konti. Pero hindi siya ganun kalagkit. Ang oily na sa akin is itong T-Zone. By the way, yung ginagamit ko is Mary Kay Beauty Blotters Oil Absorbing Tissues. I don't think kailangan kong retouch with powder. Ay, by the way, kanina, hindi ko nasabi, nag-apply ako ng setting powder. Ang ginamit ko, as usual, is itong Nishido Final Powder. Final update,
It's now 6:36 p.m. Alam niyo sa foundation na to, talagang expect niyo na blotting galore. Noong umpisa, tumagal siya ng 5 hours na walang blot. Pero, expect niyo na after that, beyond that, talagang magbablot ka lang magbablot. Ngayon, nafe-feel ko na talagang nagiging heavy na siya sa face. Kasi maano na siya pinagpawisan na ako, nag-oil up na ako nung umpisa. Maganda siya hanggang 5 hours. So, I think siguro mga ganun, hanggang 6 hours lang siya tatagal sa oily skin na. Magre-retouch muna ako. Titingnan ko kung magkikake ba siya. No, hindi naman siya nag-cake. Yun nga lang, hindi maganda tong foundation na to sa under eye area ko. Kitang-kita yung fine lines. Pero hindi niya na-emphasize yung dryness whatsoever. Considering na cream foundation siya, hindi siya ganun kabigat sa face. First 6 hours, hindi siya ganun ka-sticky. It has medium coverage, very flawless ang itsura kanina, diba? Sa smell, meron siyang konting amoy gamot, pero konting-konti lang. Actually, ito yung first time kong makaamoy ng ganitong klase sa foundation. Actually, hindi mo talaga siya mapapansin. Maganda siya sa photos. Probably, isa sa mga magagandang foundation na nasubukan ko na maganda talaga sa flash photography. Kailangan mo ng konting blending skills dito. Kasi pag hindi, magmumukha siyang cakey, magmumukha siyang makapal sa face. Hindi siya yung natural looking foundation. Emphasize na yung fine lines sa ilalim ng mata ko. Lalo na kung meron kang oily skin, expect mo na kailangan mo na mag-blot. Sa price niya, 600 pesos, parang medyo mahal siya. Pag tinimbang ko yung pros versus sa cons, parang mas marami yung hindi ko nagustuhan sa kanya. Yun, una-una yung presyo talaga. If you wanna see photos up close, ilalagay ko yung link na aking blog sa description box. If you have tried this foundation, as usual, please share down below sa comment section para makatulong din sa iba. I hope you enjoyed this review. Maraming salamat po sa panonood. See you again on my next video. Bye!